Makikipagtulungan ang Kamara de Representantes sa administrasyon ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. upang mapababa ang presyo ng pagkain at iba pang pangunahing bilihin, ayon kay Speaker Martin Romualdez. Inihayag ni Speaker Romualdez, matapos ilabas ng Philippine Statistics Authority ang ulat nito kaugnay ng pagbaba ng inflation rate ng bansa sa 4.1% na mas mababa sa 4.9% na naitala noong Oktubre. Sinabi ni Speaker Romualdez na mananatiling nakatuon ang atensyon ng Kamara sa pagbalangkas at pagpapatupad ng mga pulisya para mapababa ang presyo ng bilihin at maging matatag at maunlad ang ekonomiya. Sabi ni Romualdez, inaasahan naming ang mga pagsisikap na ito ay magbubunga ng mas positibong resulta na nag-aambag sa kagalakan at kapayapaan ng Kapaskuhan para sa bawat pamilyang Pilipino. Maaari tayong umasa sa isang mas maliwanag at mas maunlad na bagong taon. Tinukoy ng House Leader na ang malaking pagbaba sa inflation ay dahil sa mga hakbang na ipinatupad ng Pangulong Marcos na siya ring sinuportahan ng Kamara. Kasama na dito ang ipinatupad na price cap sa bigas noong Setyembre. Saad ni Speaker Romualdez, patuloy nating susubaybayan ang presyo ng bigas at iba pang pangunahing bilihin. Kung mapapansin natin ang isang hindi makatuwirang pagtaas, hindi kami nagdadalawang isip na irekomenda sa Pangulo ang muling pagpapataw ng limitasyon sa presyo. Ayon kay Speaker, nakatanggap siya ng mga reklamo na ang mas mangilan-ngilan na lang ang nagbebenta ng murang halaga ng bigas sa mga pamilihan, habang buhos naman ang mga bigas na ibinebenta sa halagang 50 kada kilo. Anya, batay sa ulat ng Department of Agriculture, ang magsasaka ay katatapos lamang mag-ani nitong Oktubre. Sabi ni Romualdez, wala tayong nakikitang dahilan para tumaas ang presyo ng bigas maliban na lang kung sasamantalahin ng mga negosyante ang panahon ng Pasko para tumaas ang kita. Ang profiteering ay ipinagbabawal ng batas. Sa panig ng Kamara, tinuruan ni Romualdez na naglunsad sila ng mga investigasyon para masawata ang hoarding, profiteering, manipulasyon ng presyo, smuggling at kahintulad na gawain at ayusin ang mga nag-iipit sa value chain. Nangako ang leader ng mahigit 300 mambabatas na palalawigin at pabibilisin ang implementasyon ng cash assistance and rice distribution program na sagot sa hamon ng Pangulong Marcos sa kapulungan na magbigay ng pabigas para sa mga mahihirap, sabi ni Speaker. Layunin naming maabot ang mas maraming lugar, lalo na ang mga malalayong komunidad, sa lalong madaling panahon upang matulungan ang mas maraming tao. Umaasa kami na ang proyektong ito ay magkakaroon ng magandang epekto sa mga presyo ng pagkain at kahirapan sa pangkalahatan. May pagbaba din anya niya ang sektor ng transportasyon na may 0.8% na taunang pagbaba mula sa dating 1% noong Oktubre 2023. Katuwang ng Department of Social Welfare and Development, nakapamahagi na ang card team ng bigas at tulong pinansyal sa 1,000 benepisyaryo sa Metro Manila at ilang probinsya, kasama ang Laguna, Bukidnon at Isabela. Sabi ni Romualdez, nabuo ang programang ito bilang sagot sa hamon ng ating Pangulong Marcos sa Kongreso na tumulong kung paano mabibigyan ng mura at magandang klase ng bigas ang ating komunidad. Inilunsad ang card sa Metro Manila sa 33 legislative districts na may 10,000 mahihirap at vulnerableng benepisyaryo na may inisyal na 300,000 na benepisyaryo. Kada benepisyaryo ay nakatanggap ng hindi bababa sa 2,000 piso. 950 pesos ay para sa 25 kilo ng bigas sa halagang 38 pesos kada kilo, habang ang nalalabi ay para sa iba pang pagkain. Sakop ng programa ang mga senior citizens, disabled persons, solo parents, at indigenous people. Yan! Ito ang resulta, mga lords. Kapag, di ba, kapag ang isang politiko ay nagpapapogi lang. Di ba? You know what I mean? Yung hindi naman talaga yung focus niya ay magserbisyo at tumulong sa mga tao. 'Di ba? Kundi ang gusto niya lang maipakita is kunwari tumutulong, kunwari may ginagawa. Pero at the end, 'di ba? Hindi pa rin nasusolusyunan
kung ano ang dapat solusyonan. Like 'di ba yung nangyari kay 'di ba yung nangyari no kamakailan lang na ipinagmamayabang nila dun sa Cebu na pumunta pa talaga si Tambaluslos. Pinagmamayabang nila na 20 pesos per kilo na bigas daw. 'Di ba? Siya pa ngayong 'di ba? Siya pa ngayong timbang ng mga bigas eh. Pero basahin natin. Just in. Agarang suspension sa pagbebenta ng 20 pesos per kilo na bigas sa lahat ng lungsod at bayan sa Cebu. Ipinag-utos ni Governor Garcia dahil sa paglobo ng listahan ng mga mahihirap na Cebuanos na pinahihintulutang makabili ng murang bigas. Yan, di ba? Ito ang magiging resulta kapag hindi nag-iisip. 'Di ba? Yung talagang pabida-bida lang, yung pabibo lang. At 'yan ang ginawa ni Romualdez, no? Pumunta sila sa Cebu, pabida-bida siya na 20 per kilo na bigas, 'di ba? Pero tingnan niyo naman ang resulta. 'Yan, 'di ba? Wag tayong magpabida-bida, 'di ba? Kung hindi natin kayang gampanan at hindi natin kayang i-execute hanggang sa huli. So, ang nangyari lang is parang photo ops lang. 'Di ba? Ang nangyari lang is media coverage lang. 'Di ba? Nagpa-video lang sa media, pinabalita lang sa media, picture lang with media. Pero ang ending, ay nako, yan tayo 'di ba? Kaya mas pipiliin ko pa yung public servant na tahimik lang, na hindi niya binibida yung mga tulong no na ibinibigay niya, no hindi niya niyayabang. Bagkus ang tao na mismo yung 'di ba, ang tao na mismo yung nagkakalat no sa mga magagandang nagawa mo. Ganyan po dapat, 'di ba? Ikaw Romualdez, no? Gayahin niyo po no yung pinsan mo. Gayahin mo si President BBM. Hindi mayabang, no? Hindi photo op lang. Hindi pakitang tao lang. Gayahin mo si President BBM, 'di ba? Gayahin mo mga Duterte. Ganyan sila, hindi sila nagmamayabang. Tulong-tulong talaga. Ay nako, pinsan mo pa naman si President BBM, 'di ba? Ba't hindi mo 'yun gayahin, 'di ba? Huwag kang mayabang. No, huwag kang kung ano-ano mga pinaggagawa mo. Diyos mio, ang tagal-tagal pa ng eleksyon, pati ba naman ang pagtitimbang ng bigas ginagawa mo? Hindi na ako masyasyak kung late or maging traffic enforcer ka. Grabe mga lords. Wait lang. Ano nangyari sa buko? Basahin natin. Just in, ayon kay House Secretary General Reginald Velasco, nasa kabuuhang 39,605,123.61 ang travel expense ng House of the Speaker, House Secretariat at House members sa kanilang official trio mula Enero hanggang Oktubre. 4.3 million dito ang gastos ng Office of the Speaker, habang 35.2 million naman ang gastos ng House Secretariat at iba pang miyembro ng Kamara sa kanilang official visit. Yan lang daw ang nagastos no ni House Speaker at ng kasamahan niya no pagdating sa mga travel. Kasi 'di ba kamakailan lang ay ni Ka Eric sa SMNI, 'di ba, yung pagdating sa expenses nila doon sa travel ay umaabot daw or aabot daw sa 1 billion. So ngayon sinasabi nila na hindi naman daw 1 billion, 'di ba? Pero ang nag-reflect sa GAA 2023 pagdating sa travel expenses nila ay umabot daw talaga ng 1 billion. Grabe no? It's too much money. 'Di ba? And at the same time, imaginein mo as House Speaker, diba, bakit ka ba magta-travel? 'Di ba? Parang anong gagawin mo? Eh ang laki-laki ng budget na 'yan. Kaya mga lods, hindi talaga ako naniniwala na walang pera ang gobyerno. Kasi tingnan nyo, million, grabe. Tapos,
no, dinidepensahan pa nila na hindi naman daw umabot ng 1 billion. 'Di ba? Yung digit na nilagay nila diyan, no, 39 million. So pagpalagay na lang natin, what if 1 billion talaga? 'Di ba? Grabe. Saan napunta yung iba? Kaya kayo nang gagalaiti, 'di ba? Kaya kayo, 'di ba? Kaya kayo tahimik, no, pagdating diyan sa isang publiko, yung kung saan ba napupunta yung pondo nyo. Kaya tikong bibig nyo kasi imagine niyo kung i-compute mo yan, grabe. Actually kahit ito lang, pero sobrang laki niyan. Anyway, hindi pa naman natapos yung December, pero it's too much. And imagine mo, ang isang House Speaker, ngayon lang, grabe talaga, ikaw na talaga. Kasi ito, imagine this mga Lods, ako ilang years naman na ako nakatira dito sa Pilipinas. Ngayon lang ako nakakita ng House Speaker na sobrang paepal, as in. Di ba na pumupunta sa kahit saang lugar, no? Kumbaga nakabuntot sa ating presidente. Kahit sa mga international trips, andyan siya. At ito ngayon lang ako nakakita ng House Speaker na pumupunta sa palengke. Pumupunta sa palengke, siya yung nagtitimbang ng bigas. Grabe. Sabi ko, grabe naman talaga. No, so tama talaga yung sinasabi nila. Wala po, no? Wala po siyang balak tumakbo. Wala po siyang balak tumakbo, no? Kumbaga yung mga ginagawa niya ay, 'di ba? Kumbaga ginagawa niya lang 'yan kasi concerned. Achiche. Ewan ko lang mga Lods pero they are trying na patayin yung issue, no? They are trying to answer the allegations na 1 billion daw. Pero sa totoo lang, sobrang halatang-halata eh. And grabe no, yung mga kasamahan ni Romualdez na nasa Kongreso. Grabe, talagang protect, di ba? Protect Papa. Pinoprotektahan talaga nila, pinagtatanggol talaga nila. Anyway, sino pa ba magtatanggol? Di ba? Kundi kayo-kayo lang din naman. Nagustuhan mo ba ang video ito? Paki-like at share na din para mas marami pang nakakalam sa balitang ito.